masunuring sa mga bisita. Espesyal ang pag-iistima. Pero sa isang lumang hotel sa Maynila, ang kanilang mga bisita hindi pangkaraniwan. Mayaman sa kasaysayan ng Maynila, masasalamin ito sa mga lumang istruktura na magpahanggang ngayon nakatindig pa rin. Ito ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga ito pinaniniwalaang pinamumugaran daw ng mga ligaw na kaluluwa. Mga kwentong kayang-kayang magpatayo ng balahibo. Katulad ng lumang 5-star hotel na ito na itinayo noong 1977, kahit sira-sira na, mababakas pa rin dito ang 4 na dekada ng karangyaan. Taong 2007 noong isinara ito dahil sa pagkakaroon ng malaking utang sa buwis. Ngunit kahit daw mistulang abandonado na ang hotel, tila meron pa rin daw mga naka-check-in. Wala, nakakatawa. Kasi parang may tao sa taas, parang may gumagalaw, ganun. Parang meron talagang naramdaman ko yun. Parang kumakatok ng pinto. Mula 2003 hanggang 2007, nagtrabaho rito si Sam bilang Food and Beverage Supervisor. Makalipas ang halos 5 taon, muli siyang bumisita sa hotel. Kasabay ng kanyang pagbabalik, ang panunumbalik ng kanyang alaala sa mga di umano'y nasaksihan niya sa pinaniniwalaang haunted hotel na ito. Pag mesyo sila rito, hindi yung kukuha. Pagkuha, yung isa nakita nakalanditin dito sa puno. At yung babae naman, nakaganyan siya. Nakadadlad yung buhok. Nakadadlad yung buhok niya. Balon yung damit niya. Yun ang pinakita sa akin ng isa sa na sinasabi nilang meron daw sumasali na hindi naman kasali. Sabi, pwede ba mangyari hindi nyo kilala? Sumali sa pagkuha. Tignan nyo to, sir, sa pinakita sa akin. Nakita ko, sabi ko, ano yan? Dito raw nakapwesto dati ang kanilang cafeteria. Nung minsan daw nagpalitrato rito ang isang pamilya, nakapangingilabot na larawan daw ang dito'y nakuhanan. Ala, hindi mo maaninag ang mukha niya, pero yung shape niya talagang taon-tao. Nakita nila, meron 2 shadow na lalaki at babae nakaganon sa kanila pareho. Parang sumingit na nagpakuha rin ng litrato. Yun yung pinakita sa akin na ano rin ang balahibo ko. Sabi ko, ba't ganon? Maging ang aming team, may nakuhanan ding misteryosong figura na animoy nagtago sa isang poste ng cafeteria. Wala lang ibang passage dito sa restaurant na ito. Ito lang ang tanging passage papasok hanggang packet sa taas. Dito kasi sa bar, pag maaga pa, napakadilim nito, walang ilaw rito. So hindi rin mapapansin ng guest yan. Sa bahaging ito naman, nakaset up dati ang bar. Habang sarado pa ang bar, kinunan daw ito ng picture ng isa nilang intern. Pero laking takot daw nila nung may napansin sila sa larawan. Yung lalaki siya, nakatoksido siya, nakaano sa bar. Pero wala ulo. Yung babae naman, ganun din, naka-gown din siya. Kinilabutan ako. Hindi ko nga maano na, ano to? Hindi kaagad ako nakapagsalita. Kasi tinignan ko muna, baka mamaya, ano lang to, yung niretoke lang. Hindi. Maging sa dating service elevator daw, may nagpapakita rin di umanong multo. Multo raw ng isang Koreano na pinatay sa pamagitan ng pagsakal gamit ang electric cord. Utang daw sa kasino ang pinag-ugatan ng krimen. Lahat ng pumipindot, bubukas doon, nakikita siya. Patay na. Yung parang naging ano na bubukas, asara, tataas, bababa. Parang nilalaro rin yung elevator. Yun ang naging istorya, no? Ngunit hindi lang daw ang Koreanong yun ang nagmumulto rito. May iba pa rin daw na biktima ng karumal-dumal na mga krimen. Di umano, malimit din daw makita sa kwartong ito sa ikatlong palapag ang isang dalagang nagsusuklay. Ang paniniwala ng mga nakakakita sa dalaga,
Kaluluwa raw yun ni Carmela Visconde na doon mismo nagdebut. Dahil daw sa mga kababalaghang nangyayari doon, isinara na lang ang kwarto, ginawang bodega. At kahit sarado na raw ang hotel, tila hindi pa rin natutuldukan ang mga kababalaghan. Isang nakapangingilabot na eksena ang nasaksihan ng gwardyang si Ray maghahating gabi ngayong taon. Matapos daw niyang magsulat sa kanyang logbook, nakita raw niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo, na tila kausap ang kanyang kasama. Natanong ko sa sarili ko, ba't ang tagal yatang nakatayo nitong lalaki na to, no? So paglakad niya, dinaanan niya lang yung Frank na security private. Alam ko kasi, walang pintuan dyan sa pader na yan. Ngayon tumago siya yan. Para mas maunawaan ang misteryong bumabalot sa hotel na ito, inimbitahan namin ang psychic na si Ana at ang paranormal expert na si Eric. Si Ana, gagamitin ang di umano'y kanyang third eye, habang si Eric naman, pipiliting bigyan ng siyentipikong eksplanasyon ang mga pinagmumulan ng katatakutan. Hindi pa man nagtatagal si Ana sa paglilibot, di umano, may namataan na raw siyang kaluluwang ligaw. Ito, may babae dito. May babae dito. Ito siya, oh. Pagpasok pa lang, pansin ko na yung babae doon sa may hagdan. As in, maganda siya. Naka-gown, nakatingin siya. Ano bang nakakatakot sa hotel? Ano bang mga pwedeng katakutan ng mga tao? May mga phobias mga tao and everything. One of them are spiral staircases. Kasi aside from nakakalula, you don't know what's around the corner. It may have been influenced na may nakikita babaeng nakaputi. Ang weird kasi, pag nakakita ka ng multo, lumalapit yan sa'yo for help. Pagdating ng second floor, iba't ibang espiritu raw ang nakikita ni Ana. Dito, iba dating dito. Mabigat ang dating dito. Para bang may nahirapan tao dito. Grabe. May sarili namang interpretasyon si Eric. It's mental preconditioning na lahat ng, it's a hotel. Nung nagawi sila sa kwartong tinuluyan di umano ni Carmela Visconde, sinubukan ni Eric kung may makikipag-ugnayang nilalang rito. Carmela, kung may sasabihin ka, magpakita ka na. Hinimok din niya ang di umano'y kaluluwa ni Carmela na galawin ang hawak niyang plastic bag. Kung nangihina ka ng konti, tapikin mo, magaang lang yan. Considering Carmela was one of those na violently killed, ang enerhiya niya dapat ay mataas. So marami siya dapat naiipon na galit, frustration, hinaing, para sa hustisya nangyari sa kanila. Pero apparently wala. Si Ana naman, ibang kaluluwa raw ang nakita sa silid na yon. Merong matanda dito na parang siya yung nag-aayos lahat ng gamit dito. Nandito pa rin siya hanggang ngayon. Pawang mabubuting elemento naman daw ang mga nasa lumang cafeteria. Memory lang ng mga nagkakasayahan, kung may okasyon, dito, nag-meeting, gano'n. Pero nung subukan naman ni Eric na makipag-ugnayan sa mga ito, Hoy! Mumo! Meron ba dyan? Meron ba rito? Kung may multo dyan, lapit na. wala raw siyang nakuhang tugon. Samantala, ipinasuri rin namin sa isang video expert ang kuha mula sa aming kamera, kung saan di mano nagtago ang puting anino sa cafeteria. Parang reflection siya sa labas eh. Kasi di ba, day niyo siyang sinat, di ba? Parang reflection sa akin, tingin ko, parang reflection siya sa labas ng ano eh, ng pintuan eh. Sa palagi ko, hindi siya reflection. Na-capture siya. Na-capture. And sometimes, invisible to the naked eye, but visible to
camera lens. Samantala, kanina lang, binisita ni Mang Lauro Visconde ang lumang hotel kung saan di mano nagmumulto ang kanyang anak na si Carmela. Hindi raw nakadalo noon sa debut ng kanyang anak si Mang Lauro dahil nasa abroad siya. Hindi rin daw niya sukat akalaing yun na pala ang huling birthday party ng kanyang panganay. Unang pinuntahan ni Mang Lauro ang kwartong tinuluyan daw ni Carmela. It only reminds me of happy and sad part of our lives. I know that I'm happy. I say I am happy because this has been part of Carmela's life. Sunod na pinuntahan ni Mang Lauro ang dating ballroom kung saan ginanap ang mismong party ni Carmela. And only imagine the happy occasion when my daughter celebrated her 18th birthday. This is held actually here in this place. Bago umalis si Mang Lauro sa lumang hotel, nag-alay muna siya ng dasal para sa kanyang mag-iina. Susunod, mga diumanoy pagala-galang kaluluwa sa isang dating base militar sa Pampanga.